Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion. Pastor Rezon Ocampo. So, ang topic natin for today is ba God glorifies the believers. Ay meron po tayong concept na glorification. Glorification is the highest capital solution. Surely when Jesus returns, He will raise the body of all believers who will cover from those who are still alive. We will receive glorified bodies like Christ, no more pain, aging, sin, or death. This is our greatest hope as we Christians, for the restoration of our being for eternity. And makita po natin ito sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. But our citizenship is in heaven, and we eagerly wait for Savior from the Lord Jesus Christ, who with the power by in the will so He will bring everything under His rule, and strengthen all the bodies so that they will have His glorious body. Sa Tagalog po, subalit sa kabilang dako tayo ay mamamayan ng langit mula roon hinihintay natin ang pananabik ang Panginoong Kristo, ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya ang pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang ang may kahinaan ay ibabagay niya at maging katulad ng kanyang katawang kaluwalhatian. Ngayon naman share ko yung mga natutunan ko sa naging topic natin for the day. Simulan po natin sa teaching. First teaching. Glorification begins by resurrection. So, yung glorification po, nagsisimula po siya. So, kung paano tayo humingi ng tawag sa ating Panginoon. So, kung paano tayo bigyan ng ng tawag sa ating Panginoon. Ngayon naman sa second teaching na tayo, glorification is the climax of salvation. So, kumbaga sa mga story, yung glorification, nagiging climax siya ng paghingi natin ng tawad sa Panginoon. Ayun na yung nagiging may kabuluhan na yung buhay natin. And ngayon naman sa third teaching, glorification is being like Christ in glory. So, kung may glorification tayo sa buhay, ito na yung buhay natin na isang Kristiyano na sobrang umaapaw na yung blessing sa buhay natin. Lahat ng bagay, pinagpapasalamat na natin. Ngayon naman sa application na tayo, first application, aim to be Christ-like in speech, action, and love. So, gawin natin na mas mabuti yung buhay natin kagaya sa ating Panginoon, the way He act, the way He talk, and kung paano rin siya magmahal. Ngayon naman sa second application, believe that sanctification is destined for glory. So, maniwala tayo na lahat ng bagay glory yun sa ating Panginoon. Ngayon naman sa third application, commit to spend quality time with God. So, lagi tayo magkaroon ng quality time sa Panginoon. Magdasal tayo, magsimba tayo. Lahat gawin natin para lang magkaroon tayo ng quality time sa Kanya. Yan naman sa discussion tayo. Suppose you are facing Jesus right now or progression could go with you that life. So, sasabihin ko sa Kanya, manghihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko at papasalamat ako sa buhay na ibigay niya na hanggang ngayon dito pa ako sa mundo. So, yun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.